Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. Kumatos lang pala at hindi napatay ang PBBM impeachment mga kabibig. Opo, pwedeng mabaliktad at bobotohan sa plenaryo. Ayon yan kay Congresswoman Jinky Luistro. Ay, akala natin binasura na talaga nila. Well, alam naman natin ganun talaga ang mangyayari. Kahit bobotohan pa rin sa plenaryo, kitang-kita, alam na this. Yung ano nga, Congressman Meow Meow, ilan ba ang nag-say na bibigyan siya ulit ng 60 days suspension? Pangalawa ha, twice ulit. Halata talaga na majority sa mga congressman ay maka-BBM, 'di ba? Bakit kaya sila maka-BBM? Pero we don't know. Baka merong mangyaring alam natin, 'di ba? Kasi malapit na ang 2028. They have to save their career. So, kumatos lang pala, kala natin dedo na. Marami ang nagsabi ay, hindi na kami shock. Alam na naming mangyari yan. Kumatos pa lang, House plenary can still reverse rejection of Marcos impeachment. Sabi dito, committee level lang pala, but all congressmen will have a plenary session to finalize the decision. Pero, yung sa Makabayan Black ba, yung sa Maza et al., nagpa-interview siya ni Corina Sanchez mga kabibig. Oo, nagpa-interview siya. At meron siyang naobserbahan during sa session. Hala, ano ang kayang naobserbahan kabibig? Parang there's something wrong. There's something what we call script. Hala ka, talaga? Pero before that script na sinasabi niya, pakinggan muna natin si Jinky Luistro sa kanyang sinasabi na posible pang mabaliktad ang pagbasura ng mga impeachment grounds sa impeachment case ni BBM. Sabi dito pagbasura ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaint versus BBM, maaari pang mabaliktad. Bagamat ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagiging insufficient in substance, sinabi ni Committee Chair Luis Toro na maaari pang mabaliktad ang desisyon ito sa House Plenary. So makinig tayo kabibiga, makinig tayo sa kanyang explanation na pwede pa pala na mabaliktad. Yung dineklarang insufficient po, itong insufficient in substance, itong dalawang reklamo, patay na po sa Committee on Justice, itong impeachment complaint against PBBM. As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful Yan. that the committee report Yan. can still be reversed Ooh. by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. No? So, this committee report, of course, which contains the determination that both complaints are insufficient in substance. Kaya naka-black si Luis so kasi patay ng impeachment ni BBM. Sabi ng mga netizen, oy Luis to nagpapahalata, oy Luis to naka-black kasi alam nang mababasura ang impeachment ni BBM. Grabe ang mga netizen, no? Alam na namin yung suot ni Luis Tro, yung kahapon naka-ano ba siya, naka-blue? Or kung ano ba? Ngayon naka-itim. So meaning, there is a meaning on it. Uy, kayo talaga. When taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. Oh. So to So meaning mga kabibig, kung sa plenaryo pagbobotohan, marireverse ang botohan, so posible na gagawa ang House Committee on Justice ng for the impeachment ground ni BBM para sa Senado. your question, I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Oh, so meron pang plenaryo mga kabibig.
Ito ang sabi ng mga netizen, drama of the year, part of the script. This is a situation of filing an impeachment where they know the number to junk it. Sa gitna ng ingay sa Kongreso, sa mga scripted na talakayan at peking pagkondina, naririnig pa rin naman ang tunay na boses ng sambayanang Pilipino. Ang galit ng mga nanay naghihirap ng bigas, pagluha ng ama, ang walang trabaho sa korupsyon, kakulangan sa trabaho, pagmamahal ng mga bilihin, lalo na sa kalamansi at sigaw ng kabataan na nangangarap kinabukasan na hindi ninakaw. Insufficient impeachment complaint naman kabibing habang ang lahat ay alam na ito'y palabas lamang. Isang teatro ng palilinang upang ipakita sa publiko na may ginawa sila. Pero hindi tayo bobo mga kababayan. Alam natin ang katotohanan. Yan, ang taas ng kanyang statement mga kabibigo. Ito ay galing kay Billy LPT. Ito pa isang netizen. Kunyari lang pala ang linaw ng ground ni Marcos tapos na agad kay VP ulit sila makafocus. Pero sabi naman ni Luis Tro na posibleng ma-reverse yung desisyon kung mag-house plenaryo, kung maka one-third. Maka one-third kaya kabibig. Sabi ng iba, scripted yan. And speaking of the word scripted kabibig, nako, nag-react talaga. Yung nagsampa ng impeachment kay BBM, yung sa Makabayan Black, ay oo mga kabibig. Meron siyang pinasabog na issue na habihin na niyang script lahat. Oh, let's listen to this one kabibig ha. Pakinggan natin ang kanyang revelasyon kung ano ang nangyari sa loob ng sesyon. Apat na beses nagbotohan over a certain to the best knowledge, no, or may authentic knowledge yung mga complainants, di ba? Tapos nagkaroon ng botohan. Imagine, nagkaroon ng botohan 4 times on this, no? Yung pangatlo, nakakabahala nga nasabi ni Chair Luis Tro, yes, parang yes ang nanalo, this is unexpected. So hindi na naman nila binilang yung boto, no? Binilang lang nila, siguro yung expected nila na boto na no. Diba? It's so, para sa akin, na naging kongresista, wala ko natatandaan na 4 na beses nagbotohan over a certain issue. That's informed. Diba? Oo. It's informed. Yes. Kasi ba't 3 beses kailangan ipaliwanag napakasimple naman ng motion, no? Ngayon, sana hindi na kaya ganon may script na. May na hindi na talaga paabutin doon sa hearing. No? And nakakalungkot kung mangyari ito. Pero at the same time, it's telling, no, it only affirm yung sinasabi mo. Na sila kasi ang mayoryang nandoon mayorya. So hindi nila susunugin yung sarili nilang bahay. Agoy. Hindi susunugin ang sariling bahay kasi sila nandun mayorya ang nandun. At halatang na may script. Halatang na may script, majority ang nandun, natural hindi nila susunugin ang kanilang sariling bahay. And that is unfortunate because it tells of our system, no? Our kind of democracy, na kung ganyan pala, na wala na palang recourse yung mga mamamayan doon sa formal processes like an impeachment process para maging accountable yung ating mga opisyales. Again. 4 na beses nagbotohan over a certain to the best knowledge, no, or may authentic knowledge yung mga complainants, di ba? Tapos nagkaroon ng botohan. Imagine, nagkaroon ng botohan 4 times on this, no? Yung pangatlo, nakakabahala nga nasabi ni Chair Luis Tro, yes, parang yes ang nanalo, this is unexpected. So hindi na naman nila binilang yung boto, no? Binilang lang nila, siguro yung expected nila na boto na no. Diba? It's so, para sa akin, na naging kongresista, wala ko natatandaan na 4 na beses nagbotohan over a certain issue. That's informed. Diba? Oo. It's informed. Yes. Kasi ba't 3 beses kailangan ipaliwanag napakasimple naman ng motion, no? Ngayon, sana hindi
Na kaya ganon, may script na Oo. hindi na talaga paabutin doon sa hearing, Mm-mm. no? And nakakalungkot kung mangyari ito. Pero at the same time, it's telling, no, it Mhm. only affirm yung sinasabi mo. Na sila kasi ang mayoryang nandoon eh, no? Mm-mm. So hindi nila susunugin yung sarili nilang bahay. Natural. And that is unfortunate because it tells of our system, no? Our kind of democracy, na kung ganyan pala, na wala na palang recourse yung mga mamamayan doon sa formal processes like an impeachment process para maging accountable yung ating mga opisyales. May point din siya mga kabibig ha, in fairness. Merong din point ang kanya at ang kanyang naobserbahan kabibig. Ang kanyang grabe. So, ito ha, lahat ng impeachment ground ni BBM ay in substance at hindi talaga pwedeng magkaroon ng trial. Pero, ito si Congressman Erase, meron siyang pinanindigan talaga na talagang gusto niyang malaman ito bakit hindi rin ito ang paninindigan ng mga kongresista na nandun. Sabi naman ni Masa et al na mayorya kasi ayaw nilang sunugin ang kanilang bahay. Ooh! Ito na. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain ni Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient in substance. Batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Diba? Linawin natin, hindi pa natin hinahatulan ang Pangulo. Ang tanong lamang ngayon ay ito, kung mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Ang sagot, oo. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. May malinaw, tiyak at verifikableng mga katotohanan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daan-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed appropriations, mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects, at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang. Ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC, at Foreign Assisted Projects appropriations na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong pisong nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ang budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Correct. Ang mga aligasyon ay grabe. Tama. Natamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Correct. Yan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ang mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, Correct. magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Correct. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay hustisya para sa nagrereklamo
para sa Pangulo at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino Agree. na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't Correct. maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. Correct. Maraming Agree. distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. Agree. At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung Yan. pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip. Of course, sa kasi buhat katotohanan. kayo. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahinya ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho, at magpapalalim ng kahirapan. At sa susunod na tagulan, sa bawat baha, sa bawat dilubyo, sa bawat buhay na malalagas, tayo ang sisingilin ng mamamayan. Of course. Madam Chair, hindi natin dapat katakutan ng katotohanan. Ang dapat natin katakutan ay ang pagtatakip dito. Payagan nating umusad ang investigasyon, hindi para sa Pangulo, hindi para sa atin, kundi para ipagtanggol ang konstitusyon ng Republika. Maraming salamat po. Matapos Yan, tama. Pero, sino to? Si Benny Abante, oo. Si Benny Abante, meron din kanyang, In fairness, Benny Abante, go. in fairness with the chairman of the Committee on Justice, na sa akin po dapat nang tapusin ito eh. Oh. Due process po ang kanyang sinasabi dito. And what? And fairness. Sa akin po, hindi na fair sa amin eh. Oh. Fair na po doon sa mga endorsers ng impeachment process na ito eh. Fair na po yan sa inyo eh. In fairness Oh. with Yan ang sabi ni Abante. Ito naman ang sabi ni Attorney Gonzon. Diba sabi ko, siyempre, Sabi ni Attorney diba Gonzon. sabi ko, siyempre, didismiss nila yung impeachment kay BBM. Anong ba? Kayo dyan, mga minions kayo ni Martin Romualdez at ni Sandro Marcos. Ano pa nga ba? Mga taong bayan, wala nang tiwala sa inyo. Yun na Correct. yun. Wala nang tiwala sa inyo, mga congressman kayo. Mga minions ni BBM at ni Martin Romualdez. Diba sabi ko, So yun kabibig, yun ang komento ni Atty. Rowena Guanzon, ni Congressman Erese, nung nagsampa ng impeachment ni BBM, na nakikitaan nila na scripted yung mga ginagawa ng mga kongresista doon, may script, tapos of course, mayorya sila. Alangan naman kung susunugin nila ang kanilang bahay. 'Di ba? So, yun kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Pero, sabi naman ni Jinky Luistro, pwede pang mabaliktad ang boto or botohan ng mga kongresista sa plenaryo. Kung mabaliktad at mabuhay, hindi mamatay ang impeachment ni BBM, ay alam nyo na, papunta ito sa Senado. Yun lang kabibig ang ating This is Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time! Salamat po!